How to overcome breakups. Paano ba natin malalampasan ang breakup? Mga detalyadong gabay. Una, hayaan mong maramdaman ang emosyon ng buo. I-feel mong nasasaktan ka. Ang unang hakbang sa paggaling ay ang pagtanggap sa lahat ng emosyon na nararamdaman mo. Kalungkutan, galit, pagkabigo o kahit relief. Huwag mong piliting itago ang nararamdaman mo para lang magmukhang matatag. Ang pagluha, pag-usap sa kaibigan o pagsusulat sa diary ay mga paraan para mailabas ang mga emosyon nang hindi ito naiipon sa puso at isipan. Halimbawa, si Ila ay nalungkot ng husto matapos ang breakup. Sa halip na itago ang sakit, ang nararamdaman, inabot niya ang kanyang mga kaibigan at nagbahagi ng kanyang nararamdaman. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Pangalawa, tanggapin ang katotohanan at huwag mabuhay sa baka pa. Mahirap tanggapin ang katotohanan na tapos na ang isang relasyon, lalo na kung marami pang pangarap ang nais ninyong abutin ng magkasama. Ngunit ang pagkapit sa pag-asa na maaaring magbalikan ay nagdudulot lamang ng mas matagal na sakit at pagkalito. Mahalaga ang pagtanggap upang makapagsimula ka ng maghilom. Halimbawa, si Jojo ay araw-araw na umaasang babalik ang kanyang ex. Nang narealize niya na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan, nagsimula siyang gumawa ng mga hakbang para sa kanyang sarili, gaya ng pag-aaral ng bagong skills at pagtutok sa kanyang karera. Pangatlo, alagaan ang sarili, physical at emosyonal. Sa panahon ng breakup, madalas na napapabayaan ang sarili. Mahalaga ang tamang pagkain, sapat na tulog, at regular na ehersisyo para mapanatili ang kalusugan at katawan. Bukod dito, maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas ng loob mo tulad ng hobby, paglalakad sa parke o pakikinig ng musika. Halimbawa, si Mia ay natutong magluto ng mga bagong putahe upang maibsan ang kanyang lungkot. Natuklasan din niya na nakatutulong ang yoga para ma-relax ang kanyang isip. Pangapat, humingi ng suporta mula sa mga malalapit sa iyo. Hindi mo kailangang harapin ang nararamdaman mong sakit ng mag-isa. Ang pagkakaroon ng kausap, maging ito man ay kaibigan, kapamilya o isang professional counselor, ay malaking tulong sa proseso ng paggaling. Ang pagbahagi ng kwento mo ay nakakatulong para mabawasan ang bigat ng iyong nararamdaman at makakuha ng mga payo o bagong pananaw. Halimbawa, si Carlo ay sumali sa isang support group para sa mga taong dumaan sa breakup. Sa pakikinig at pagbabahagi ng mga kwento, naramdaman niya ang lakas na hindi siya nag-iisa. Panglima, magmuni-muni at matuto mula sa naganap. Bagamat masakit ang naramdaman mo, ang bawat relasyon ay may aral na maaaring matutunan. Pagnilayan kung ano ang mga bagay na nagtagumpay at kung ano ang mga pagkukulang. Ito rin ang tamang panahon para tuklasin kung sino ka bilang isang individual nang walang karelasyon. Ang pagkatuto ay hakbang para sa personal na paglago at para sa mas matatag na relasyon sa hinaharap. Halimbawa, napagtanto ni Ana na madalas niyang inuuna ang damdamin ng iba kaysa sa sarili. Nagdesisyon siyang magtrabaho sa pagpapahalaga sa sarili at pagbuo ng sariling kaligayahan. Pang-anim, magtakda ng bagong mga layunin at gawain. Kapag ang puso ay sugatan, ang pagtuon ng isip sa mga bagong proyekto, trabaho o hobby ay makatutulong upang maibsan ang paggawa ng mga bagong bagay
ay hindi nagbibigay ng pag-asa at nagbubukas ng mga bagong oportunidad para sa personal na kasiyahan. Halimbawa, si Mark ay nag-enroll sa photography class. Pagkatapos ng breakup, sa paggawa ng mga litrato, muling nabuhay ang kanyang inspirasyon at nakilala niya ang mga bagong kaibigan. Nasusulat nga, di ba, sa Awit 34:18, sabi, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso at inililigtas ang mga may dugong espiritu. Paalala po sa kabila ng nararamdamang sakit, hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Diyos upang gabayan ka. Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdudulot ng kapayapaan at hindi kapahamakan. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ito po ay nangangahulugang isang pangakong puno ng pag-asa para sa mas magandang bukas. Ecclesiastes 3:1, may panahon para sa lahat ng bagay at takdang panahon para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Ibig sabihin po, ang panahon ng sakit ay lilipas. May panahon din para sa bagong simula. Ito po halimbawa, tula. Sa gitna ng dilim, may liwanag na sumisilip. Sa bawat patak ng luha, may lakas na pumipisil. Ang sugat ng puso ay unti-unting hihilom. Dahil sa bawat dusa, may aral na dadalhin. Hindi hadlang ang pagkawasak, kundi simula ng bagong pag-asa, bagong pangarap na bubuo pa. Sa bawat pagluha, may ngiti sa hinaharap. At sa paglipas ng panahon, bagong pag-ibig ang sasapit.